according to advanced copies of the impeachment complaint sent by Bayan to reporters, the ground for impeachment use is betrayal of public trust. Okay, so mainly yun pa rin. Confidential funds. Confidential funds. Wala naman difference except mas konti. Ito, nakatutok sila doon sa betrayal of public trust. Pangalawang impeachment complaint, mga Kojero, ang inihain kanina ng Makabayan Block. Ito, Makabayan Block na to. So yung una, we can safely say na yung una ay sa kampo ng mga dilawan. Yung mga liberal. Sige, magpaano muna tayo. Let's be let's be a bit more hindi naman formal, pero a bit more professional. Mga DDFs lang muna ang birahin natin tsaka Makabayan Block. So ayun nga. So yung kahapon or yung isang araw ay yung sa liberal. And we can probably say na kahit si Akbayan ang nag-endorso nito. Pero kasi si Akbayan, iba siya sa CPP, NPA, NDF eh. Iba ho si Akbayan sa Makabayan ha, mga Kotsero, wag ho kayong malilito. Si Akbayan ho, mga Kotsero, is ito yung medyo, di ba nung sa history po ng CPP, NPA sa Pilipinas, nagkaroon po ng panahon na nagkaroon sila ng schism. Ang tawag nila doon, Great Schism yata if I'm not mistaken. Nagkaroon doon ng paghihiwalay ang grupo ng CPP, NPA, ng mga komunista, hindi pa pala CPP, NPA. Meron hong isang grupo, isang partido na ang gusto nila ay itaguyod lamang ang ideolohiya ng komunismo. Ibig sabihin, maikipaglaban sila sa political space. Yan po yung grupo nila Eta Rosales, Risa Ontiveros, etc. etc. Yun po yung grupo ng Akbayan. Doon po sila kabilang. So, yun po yung isang grupo. Tapos, yung grupo naman ni what's his name? Joe Masison. Ang gusto naman nila, yung ginaya nila yung forma nung kay Mao Zedong. Yung kay Mao Zedong, meron siyang militant group or armed group. So, they have the Communist Party and then they have their armed group. So, yun naman yung naging CPP-NPA. Pero, nag-evolve din yung CPP-NPA kasi natalo sila sa EDSA Revolution. Natalo sila ng mga liberal. Na-echepuera sila. So, dahil na-echepuera sila, gumawa sila ng isa pang pangatlo na hindi pa pala. Even before pa pala sila matalo kasi natatalo sila ng liberal sa kwentuhan bago papatayin si Ninoy. So gumawa sila ng pangatlong grupo, yung grupo ng NDFP. Ito na yung Makabayan Block. Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela, yun na yun. So, basically, mga Kotsero, pag pinag-usapan natin ang mga komunista ng CPP, magkakapatid ho yan. Pag pinag-usapan natin yung NPA, kapatid ho niyan si CPP, kapatid ho niyan si NDFP. So isang sistema yan. That's a very intricate system. Ngayon, mga Kotsero, ang nag-file nung isang araw ay yung grupo ni Akbayan. So most probably ito yung grupo ng mga liberal. Ngayon, itong nag-file kanina yung grupo naman ng Makabayan, which is under the CPP, NPA, NDF. Yan. Okay. So para lang humalinaw, baka ho kasi malilito tayo, baka sinasabi, hindi pare-pareho lang. No, hindi ho sila pare-pareho. Not all communists are the same. So, yung nauna is yung liberal with the socialist. Yung kanina ho is the communist. So, ito ho yung balita kanina. Nag-file na nga ang CPP, NPA, NDF ng kanilang impeachment case laban kay Sara Duterte. To be honest, let's be real. Let's be honest. Ako, mga Kotsero, matabang ako dito kahit na impeachment niya kay Sara Duterte. Personally, matabang ako dito. Wala na bang iba na pwede? Kasi, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Basahin muna natin yung balita. Ito yung sinabi sa balita kanina. VP Sara Duterte faces second impeachment rap. Yan po ang balita kanina. Ito na nga yan. Yan na yun. KMU, Bahaghari, ano pa ba yan? Makabayan Block. Basahin buong Makabayan Block. Lahat ng grupo under the Makabayan Block. CPP, NPA, NDF po yun. Kahit sabihin ho nila, nire-red tag kami, nire-red tag na. Alam nyo, wala pa pong nakukulong, hindi ho krimen ang red tagging. So, sorry kayo. Wala akong nakukulong dyan. Hindi ho krimen yan. That's, hindi yan considered as a crime. It's not even libelous. They don't even want to call it libelous. Hindi nga sila makapag-file ng libel case eh. But anyway, sabi, Vice President Sara Duterte was slapped with a second impeachment complaint filed by over 70 representatives of progressive groups who trooped to the House of Representatives on Wednesday, December 4. Kanina ho yan. So, ang grupo po ay pinangungunahan ng bayan.
So ito ho yung bayan muna. Ito ho yung pinakamalaking grupo ni Joma Sison. And then, according to advanced copies of the impeachment complaint sent by Bayan to reporters, the ground for impeachment used is betrayal of public trust. Actually, yun ang sinabi nila kanina sa press conference nila. Uunahin daw nila yung betrayal of public trust kasi yun daw ang pinakamabilis, pinaka-expedient at pinaka-efficient. So, ayan na nga. And the Office of the Vice President and Department of Education, which Duterte previously headed, have been the subject of the House investigation, okay, on how the CFs were. So, again, babalik tayo dun sa punto na kaya ho sila nag-file ng impeachment complaint ay doon sa paggamit ni Sara Duterte, sa pambabalahura ni Sara Duterte sa sistema ng confidential funds. And ito nga, some revelations were acknowledgement receipts for the CF signed by a certain Mary Grace Piatos. Okay, alam na natin lahat yan. So kasama yan sa kanilang complaint or articles of impeachment. Okay, so mainly yun pa rin. Confidential funds. So that's it. Confidential funds. Wala naman difference except mas konti. Ito, nakatutok sila doon sa betrayal of public trust. Actually, ang sabi pa nga ni kanina, Nery Colmenares, meron lang silang ilan yata? 4 o 5 articles of impeachment. Mainly nga, kasi nga nakatutok sa betrayal of public trust yung kanilang impeachment complaint. Ang nakakatawa dito, mga kotsero, eto na, puntahan na natin to. Ang nakakatawa dito, yung kabobohan ng mga Duterte supporters. Bakit? Kagabi ko pa ho nababasa to. Pero iniintay ko muna talaga na magsumite ng impeachment complaint itong Makabayan Black. Kasi tulad nito. So, sa Twitter sila ngayon maingay eh. Bring it on, Marcos Jr. Kunyari ka pa sa text message mong leak. Kahit magkampi-kampi kayo ng mga linked terrorist NPA. Hindi lang nag-iisa yan. Meron pang isa. Ito pa. Ayan. Sa Twitter sila maingay ngayon eh. After Marcos Jr. announced that VP Sara is unimportant, the Malacanang ended up explaining that he has nothing to do with the impeachment case filed by the liberals. In the Philippines, nothing happens in the Congress without the instruction from the President first. Again, mga kotsero, babalikan ho natin ang kwento. By the way, ito po ay reaction sa mga sinabi ni Lucas Bersamin, ni former Chief Justice, ngayon ay Executive Secretary Lucas Bersamin, which, might I say, is doing a much better job than Vic Rodriguez. Imagine, mga kotsero, kung tumagal pa si Vic Rodriguez dyan sa Office of the Executive Secretary. Mas magulo, mga kotsero, ngayon. Most probably, wala siya sa kampo ng mga DDEBs, pero sigurado ako mas magulo. So, kudos to ES Bersamin for doing a really good job of representing the President. Eto. So, ang sabi po ng Pangulo, ng opisina ng Pangulo, the Office of the President has nothing to do with the impeachment complaint filed against Vice President Sara Duterte. Yan po ay galing kay Secretary Lucas. I'm sure na nabasa niyo na ito kahapon. The impeachment complaint filed in the House of Representatives by several private citizens is clearly the complaint's independent initiative, and its endorsement the prerogative of any member of the House of Representatives. The Office of the President has nothing to do with it. Alam nyo, mga kotsero, even before pa po mag-file ng impeachment or dumampi sa isip ng taong bayan ang impeachment, eto hong Makabayan Black, kating-kati na ho silang mag-file yan. Magkaalyado pa po ang Duterte at ang Marcos, kating-kati na ang Makabayan Black na i-impeach si Sara Duterte. Nung naalala niyo yung unang upo ni first few months ni PBBM, first few months ni Sara Duterte. Gigil na sila dyan sa pag-transfer ng confidential funds. In fact, mga kotsero, yung 125 million noong 2022, di ba ginawa nilang malaking issue yan? At nadulas itong si Franz Castro tungkol dyan sa confidential funds na gusto nilang gamitin yan for impeachment. Noong nadulas siya, mga kotsero, bigla niyang binawi. Nag-backpedal siya, nagbisikleta siya ng paatras. Nag-backpedal siya. Anong sinabi niya? Hindi, pinag-aaralan lang naman. During that time, mga kotsero, buo pa ang unit team. United pa ang unit team noon. Wala pang gulo. Hindi pa ginugulo ng DDEBs ang alyansa. Actually, may mga may mga instances na kung saan nag-uumpisa ng manggulo ang DDEBs. Lalo-lalo ang SMNI. Alam niyo kung bakit? Ang chismis na nakarating sa akin, chismis lang naman, I'm not going to say it is a fact. Pero ang chismis na nakarating sa akin is nagtatampo daw kasi si Kibulok dahil hindi raw siya binigyan ng special treatment ng Marcos administration kahit sumuporta pa siya ng buong buo nung kampanya. Kaya siya yung isa sa mga unang-unang bumira. Kwento lang naman yan. Hindi ako sure. Kwento lang naman.
Hindi tayo ano doon, hindi confirmed doon. Although I've heard it from, reliable sources. Pero yun yung kwento. Kwentong lang ang barbero lang yan. But anyway, ayun na nga. So, nung una mga kotsero, alam natin na malinaw naman yung alyansa sa dalawa at nagkaroon na ho ng effort or at least pag-aaral na i-impeach si Sara. Pero there was never an opportunity dahil wala pa yung expose ng confidential funds.